May mga nilalang na dumarating sa buhay natin ng tahimik. Pero sila ang nag-iiwan ng pinakamalalim na bakas sa ating puso. Iniwan siya ng sariling pamilya, nakalimutan ng mundo. Pero araw-araw, may isang kalapati na bumabalik sa kanya hanggang sa araw na wala na siya. At ang ginawa ng ibon ang nagpaluha sa buong bayan. Sa isang lumang apartment sa gilid ng lungsod, may isang matandang babae na halos wala nang bumibisita, si Aling Rosa. Dati siyang guro, mahilig magturo, mahilig tumawa. Pero habang tumatagal, isa-isa siyang iniwan ng buhay. Namatay ang kanyang asawa, ang kanyang anak lumipat sa ibang bansa, at tuluyang naputol ang komunikasyon. Hanggang sa isang araw, si Aling Rosa na lang ang natira sa maliit niyang silid. Tahimik, malamig, at puno ng alaala. Araw-araw, nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa kalangitan, parang may hinihintay, pero walang dumarating. Isang hapon, habang kumakain siya ng tinapay, may dumapong kalapati sa kanyang bintana. Hindi ito lumipad agad, hindi rin ito natakot. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Napangiti si Aling Rosa. "Gutom ka ba?" Mahina niyang tanong. Pinunit niya ang tinapay at inilapit sa bintana. Dahan-dahang lumapit ang ibon at kumain. Mula noon, araw-araw nang bumabalik ang kalapati. Pinangalanan niya itong Puti. Araw-araw, eksaktong umaga, naroon si Puti sa bintana. Kahit walang salita, nagkakaintindihan sila. Kinakausap niya ito. "Alam mo, Puti, dati hindi ganito katahimik ang buhay ko. Tahimik lang ang ibon, pero hindi ito umaalis. Minsan, kapag malungkot si Aling Rosa, lalapit si Puti at didikit ang ulo nito sa kamay niya. At sa simpleng sandaling iyon, nawawala ang lungkot." Isang gabi, habang umuulan, nakaupo si Aling Rosa sa tabi ng bintana. "Sa tingin mo, babalik pa kaya sila?" Tumingin siya sa kalapati. Walang sagot, pero hindi siya iniwan. At minsan, sapat na iyon. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nanghina si Aling Rosa. Hindi na siya halos makabangon, madalas na siyang nahihilo. Pero kahit ganun, araw-araw pa rin siyang pumupunta sa bintana para hintayin si Puti. At si Puti, hindi pumalya kahit isang araw. Isang umaga, hindi na bumangon si Aling Rosa. Tahimik ang buong apartment. Pero sa labas ng bintana, naroon si Puti. Paulit-ulit itong dumadapo at kumakatok sa salamin, parang may hinahanap, parang may hinihintay. Napansin ng kapitbahay ang kakaibang ingay. Pagtingin nila, may kalapati na ayaw umalis sa isang bintana. Kaya pinuntahan nila ang unit. At doon nila nakita si Aling Rosa. Nakahiga, wala ng buhay. Tahimik, mag-isa. Sa araw ng libing, isang bagay ang hindi makalimutan ng lahat. Habang inilalabas ang kabaong, may isang kalapati na paikot-ikot sa itaas. Hindi ito umaalis, hindi ito nawawala. Hanggang makarating sa sementeryo at nang ibaba ang kabaong, dahan-dahang dumapo ang kalapati sa ibabaw nito. Tahimik, hindi gumalaw. Lumipas ang mga araw, pero may nagsasabing may kalapati pa ring bumabalik sa puntod ni Aling Rosa. Umaga, hapon, kahit umuulan, naroon ito. Parang may hinihintay, parang nagbabantay. Sa mundong puno ng pagalis, may isang nilalang na piniling manatili. Walang salita, walang pangako, pero hindi umalis. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal hindi kailangang sabihin. Ipinapakita ito sa simpleng pananatili hanggang sa huling sandali. Ang tunay na pagmamahal hindi kailangang sabihin. Ipinapakita ito sa simpleng pananatili hanggang sa huling sandali.
Kung ikaw ang kapitbahay, hahayaan mo lang ang kalapati o aalagaan mo ito bilang alaala ng taong hindi niya iniwan?